Hmm, 'di po ba? Kaya po talagang yung sambayan ng Pilipino, naku po, ituloy ang impeachment. Mapatunayan natin lahat, mabuksan din yang bank account na yan, malaman din. Baka pati nga ho yung kay dating baka ito nga yung sinasabi, 'di ba? Yung sinasabi ni Trillanes, "Pirmahan mo na yung waiver para makita na natin ang katotohanan." Binantaan pa ho, ang dating senador ni dating pangulo. Nakakasuhan daw po. Kasi sinisiraan lang daw po siya, mga kababayan. Sinisiraan lang daw po siya, mga bossing. Ngayon, inaabangan ko yung kaso na yun. Miski ho si dating Senador Trillanes, natanong ko nung na-interview natin, wala naman daw po, hindi naman tinuloy. Kasi kapagka natuloy yun, mga bossing, para mapatunayan ng kampo ni Duterte na sinisiraan lang siya ni Trillanes, kailangan po buksan yung bank account na yun. Biruin niyo po ilang taon nang inilalaban ng dating Pangulong Duterte na 'wag mabuksan 'yan. Oh, 'di ba? Inilalaban ng dating Pangulong Duterte na napikon na nga ho doon sa Kongreso, hinawakan na yung mic, ibabato na kay Trillanes. 'Di po ba, mga bossing? Oh, kaya walang nangyaring kasuhan ho, mga kababayan. Dahil malilintikan din sila. Yung matagal na inilalaban ng dating Pangulong Duterte, ganun-ganun lang ho mabubuksan. Kaya wala na lang kaso. Pang-ano lang ho yun, pang-bluff lang ho siguro, mga bossing, 'no? Oh, bluff para mahinto ka na, "Kakasuhan ka namin," sabi ni Trillanes. "O sige, go on." Kapagka kinasuhan mo nila, "O ngayon," sasabihin nung judge, "O ngayon po, dating Pangulo, kailangan po nating mapatunayan na walang katotohanan yung sinasabi ni Trillanes." 'Di ba? Walang katotohanan yung sinasabi ni Trillanes. So, buksan po natin yung bank account. Hindi na papayag yun. Hindi na papayag yun. Sa tagal po ng pakikipaglaban niya diyan, 'di ba? Ta's ngayon bubuksan niya. Lalo lang ho silang nahahalata, mga kababayan, mga boss chief, mo sir. At lalo lang pong tumitibay ang iniisip ng mamamayang Pilipino na baka nga may itinatago, 'no, diyaan sa bank account na 'yan. Kasi dati ginawa nila 'yun. Ginawa ho nila, mga bossing, nagpakita sila, yung harap lang ng page, 'no, o kung magkano lang yung laman, 'yun lang. Pero mga bossing, ang hinahanap ng dating senador, yung pong bank statement, kung ano po ang nangyayari doon sa loob ng account na yun. Magkano pumasok dito, may pumasok na ganito, tapos ipinasa doon sa kabilang account. Kasi pwedeng magpakita yung mga yan ng, eto, tignan nyo, $23,000 lang ang laman ng bank account ko. Yung pala, isang linggo makaraan, may pumasok na $1,000,000. O tapos, kinalunisan, inilipat agad. Bababa agad, di ba? Kung magkano yung laman. O yun lang pinakita nila. Pero yung kung ano, yung mga nangyayari sa loob, yun ang hindi nila maipakita. Yun ang gustong pabuksan ni Trillanes, mga kababayan. Hmm. Ngayon ho, dumako tayo dito kay Inday Sara Duterte, yung impeachment nga daw ho. Sara Duterte, dumagdag ang De La Salle University. Panawagan ng mga eksperto. Ayan nga po, 'di ba? Yung mga eskwelahan, unti-unti na pong nagsasama-sama, nagdadagdagan na po, lumalabas na, umaalma na ang taong bayan. Cheese! Umaalma na ang taong bayan. Hindi buenas po si Cheese, mga kababayan. Yang sinabi natin, makukulong ba si Cheese? Dahil madaming mga kababayan natin sumisigaw. Dapat ito si Cheese Escudero kulong Hindi po maaari, mga bossing, Chief Amo, sir. Kasi po, bilang senador, lahat po ng sinasabi nila na nasa loob sila ng Senado, mga bossing, at lahat ng ginagawa nila, meron po silang immunity dyan. No? Meron po silang immunity dyan. Pero,
Huwag niyong subukan ang mamamayang Pilipino. Aalma at aalma yan. Lalo na ito, mga eskwelahan na din po, mga kababayan. Pakinggan po. Sa batas mula sa Universidad ng Pilipinas, nasimulan na ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, dumagdag ang De La Salle University UP. Di po ba? Ang pagkakaalam ko, dyan din yata graduate eh. Dyan din yata graduate eh. Si Senador Trillanes eh. Trillanes. Si Chis Escudero eh, sa UP eh. Di po ba? Kung hindi ako nagkakamali, dyan din graduate sa UP. O biruin mo, eskwelahan mo yun. Karamihan po ng eskwelahan, ako yan, galing sa amin yan, si Chis Escudero, ang Senate President. Puro ganun eh. Yan, isa na sila sa kumukontra sa sinasabi ni Chis Escudero. Department of Political Science and Development Studies sa paghimok sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Ha? Sa pahayag na nilagdaan ng higit 200 ng miyembro ng departamento Dalawang daang. Ilan daw? 200 dosena o 2 dosena? 2 dosena 24 lang yun. Ulitin nga natin. Sara Duterte, dumagdag ang De La Salle University Department of Political Science and Development Studies sa paghimok sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Sa pahayag na nilagdaan ng higit 200 ng miyembro ng Higit 2 dosenang miyembro. Lagpas 24. departamento, sinabi nilang ang Mga departamento naman pala. Kumbaga, grupo-grupo na ho yun, mga kababayan. Under ng isang department, madami na din tao yan. No? walang kilos ng Senado kaugnay ng reklamo laban kay Duterte ay hindi lang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, kundi isa ring paglapastangan sa prosesong itinakda ng konstitusyon para papanagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Totoo ho, mga kababayan. Totoo ho. Kasi, sabi ko nga po sa inyo hindi po basta-bastang kaso lang ito. Hindi lang po parang yan, nambastos siya, ganito, ganyan. Hindi ho. Milyong pera ng bayan. Nung mayor pa ho ang Inday Sara Duterte yung 4 na taon bago matapos yung kanyang panunungkulan bilang mayor, mga confidential funds niya yun, 460 million kada taon. Tapos, nung hinahanapan po natin ng mga kasagutan doon, ang pasa nila, si Jugs de Asim, si Kokoy Villamin. Sino pa? Si, pangalan nun, yung una-una? Si Mary Grace Piatos. Di ba? Malyari Mascareñas, 1834. Sabi, according to Senator Win Gatchalian, tinapos lang yung legislative na mga dapat. Hindi din Mga fourth win nga daw No? Kailangan sa lalong madaling panahon. Kumbaga, paliwanag ho ng mga eksperto, mga kababayan, na pag sinabi sa iyo, eto na yon at ipinasa na sa iyo, isang tabi mo muna yung mga iba. Unahin ito. Sa lalong madaling panahon, di ba? Inamo TV.